Inojin Yamanaka, magkakaroon nga ba ng malaking role at magiging isa nga ba sa mga pinaka-importanteng karakter dito sa Boruto 2 Blue Vortex? Yan nga ang ating pag-uusapan dito sa videong ito. Ano nga ba yung magiging role ni Inojin at gaano nga ba kahalaga itong si Inojin dito sa storya ng Boruto 2 Blue Vortex? Bago nga natin to simulan, pakipindot nga muna saglit ng like at para sa mga naghahanap nga ng pwedeng panoorin ng anime ay subukan nyo na nga itong Usine. Hindi nga lang kasi anime ang makikita nyo dito guys, kundi meron din ditong TV shows, movies at syempre hindi mawawala ang sports. Sobrang dali nga lang din i-install nito guys. Pindutin lamang yung link na nakalagay dyan sa description at pinned comment. Then once na may redirect nga kayo sa ating link tree, pindutin nyo nga yung Usine na nakalagay dyan sa gitna at mula nga dyan ay madali na lang yan i-install. So wag nga nating patagalin, atin na nga simulan ng videong ito. So dito nga sa Boruto 2 Blue Vortex Chapter 26, kung nabasa nyo to guys at kung nakita nyo naman yung review ng ibang mga creators dito sa YouTube, ay alam naman nating lahat na nagkaroon nga dito ng malaking focus kay Inojin. Syempre una nga ay na-emphasize nga dito yung potential relationship sa pagitan nga ni Inojin at nitong si Himawari. Nakita nga natin yan nung binigyan nga dito ni Inojin ng gift itong si Himawari. So dito nga ay alam din naman natin na itong si Inojin nga ay ni-reverse summoning nga nitong si Kashin Koji papunta dito sa kanilang hideout ni Boruto. At dito nga itong tatlo na sina Boruto, Inojin at Kashin Koji ay nagkaroon nga ng pag-uusap. Na kung saan sinabi nga ni na Boruto dito na dahil gusto nga nitong si Inojin na protektahan itong si Himawari ay ito nga daw ay kanilang common goal. Dahil kahit hindi nga halata guys, alam naman nating matindi yung worry pag-aalala ni Boruto sa kanyang kapatid na si Himawari. At dahil isa nga siyang rogue ninja, maaari nga lang niyang ipagkatiwala sa taong kanyang pagkakatiwalaan yung pagprotekta sa kanyang kapatid. At yung kanilang napili nga dito ay si Inojin. At bukod nga sa pagiging protector ni Himawari, ay kailangan nga rin ni Boruto at Kashin Koji itong communicating ability at techniques nitong si Inojin bilang isang Yamanaka clan member, na kung saan itong si Inojin nga yung kanilang magiging messenger upang makipag-communicate sa interim Hokage na si Shikamaru. Ang malupit nga dito sa karakter ni Inojin guys, dito nga sa time skip ay mabilis nga siyang makaintindi. At nakita nga natin dito na nagawa niya agad mag-adapt sa sitwasyon, na kung saan even though alam nga niyang illegal na makipag-communicate sa loob ng konohan ng hindi na monitor ng sensory unit o kumbaga labag nga ito sa batas, ay pinili pa rin niya itong gawin dahil alam niyang ito nga yung tama at makakatulong sa nakararami. At ngayon nga itong si Inojin ay isa na sa mga pinakamahalagang member at card nitong si Boruto at Kashin Koji na pwedeng magamit upang iligtas ang mundo. So yung magiging level at papel nitong si Inojin ay may kukumpara nga natin dito sa karakter na sina Sarada at Mitsuki, na kung saan tuloy-tuloy talaga yung development ng kanilang karakter dito sa time skip. At bukod dyan, itong si Inojin nga ay magiging isang singularity. Sa kadahilanan nga guys na dahil nga siya yung magiging communicator ni Boruto at Kashin Koji papunta dito kay Shikamaru, ay sa kanya nga dadaan lahat ng information na mayroon nga si Boruto at Kashin Koji. Meaning, yung mga nalalaman nga ni Kashin Koji tungkol sa hinaharap, sa future, at mga secret information na sila lang yung nakakaalam ay malalaman din itong si Inojin. At dahil malalaman nga niya yung mga information at knowledge tungkol sa hinaharap at iba pang mga secret information, ay magkakaroon nga siya ng kakayahan para baguhin ang hinaharap tulad nga ni Boruto at iba pa. Ibig sabihin siya nga ay magiging isang singularity, isang nilalang at individual na may kakayahan nga na baguhin ang kanyang hinaharap at ang future ng iba pa. So basically, ito nga si Inojin ay magkakaroon talaga ng malaking role dito sa Boruto 2 Blue Vortex. Kaya even though mukha siyang side character na hindi mahalaga, para sa akin, nagsisimula nang mag-develop yung kanyang character into someone na magiging significant talaga sa future at hindi lang isang extra.